Okay, game na! Handa ka na bang malaman kung ano yung superpower mo? Kasi ngayon, bubuksan natin ang training manual para sa mga everyday heroes tulad mo. Teka, isipin mo to ha. Paano kung may superpower ka talaga? Yung tipong kayang baguhin ang mundo. Anong gagawin mo? Kasi ito ang sikreto. Meron ka niyan. Oo, totoo. At ngayon, alamin natin kung paano yung gamitin. Okay? So, let's start. First things first. Saan ba galing tong superpower na to? Tara't silipin natin kung saan ba talaga nagmumula yung kakaibang lakas mo. Okay, pakinggan mo to. Sabi dito, para raw yung mga batis ng tubig na biglang sumusulpot mula sa isang bukal, isang living spring. Ganyan daw dumadaloy ang mga biyaya galing sa Diyos papunta sa lahat. Imagine mo yon, isang bukal ng pagpapala na hindi kailanman nauubos. So, ano ba tong bukal na to? Simple lang, di ba? Ito yung walang hanggang pag-ibig at saya na galing sa Diyos. Yan yung superpower natin. Para mas magets mo, isipin mo yung feeling pag nayakap ka ng nanay o tatay mo, di ba ang sarap? O kaya nung tinulungan ka ng best friend mo. Ngayon, i-times 1 million mo yung saya na yun, at kahit ganun, hindi pa rin yun nauubos, grabe no? Okay, so paano ba to gumagana? Napakasimple lang, 3 steps. Step 1, yung pag-ibig, dumadaloy galing sa Diyos. Step 2, puno ka na niyan, parang baso na napuno ng tubig. And step 3, ito yung pinaka-exciting part, umaapaw yan, palabas, para makatulong sa iba. Kasi hindi yan para sa'yo lang para yan ipamahagi. At alam mo kung anong pinakamaganda? Kapag nasa puso mo na yung pag-ibig na yan, para kang may suot na pabangong sobrang bango na hindi mo maitatago kahit hindi mo sabihin, amoy na amoy ng mga tao sa paligid mo. At yung kabutihan, nakakahawa pala. Siyempre, para maging magaling tayo sa paggamit ng superpower natin, kailangan natin ng role model, di ba? Isang guide. At sino pa ba ang the original hero? Walang iba kundi si Jesus. Siya yung nagpakita sa atin ng blueprint kung paano ba talaga ito gamitin. Mismong si Jesus ang nagsabi nito. Sabi niya, ang anak ng tao ay naparito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Sobrang linaw, di ba? Yung buong misyon niya ay para tulungan, hindi para maghintay na siya yung tulungan. Isipin mo to yung buong buhay niya, isa lang ang misyon, iangat at tulungan ang mga tao. Walang me time, hindi niya inisip yung sarili niyang comfort. Ang focus niya palaging yung iba. Para sa akin, yun ang tunay na lakas. At teka, hindi lang si Jesus yan. Alam mo ba, kahit yung mga anghel sa langit, dun sila sumasaya sa pagtulong sa iba. Yan daw mismo yung vibe ng langit, yung happiness na nakukuha mo sa pagsisilbi sa kapwa. Okay, so meron ka ng superpower. Ang tanong na yon, paano mo to papalakasin? Well, dito na tayo papasok sa ating spiritual workout. Tara, mag-training na tayo. Ganito lang yan kasimple, ang lakas nakuha sa exercise. Para mabuhay, kailangan mong gumalaw. Parang sa gym, di ba? Hindi ka naman lalakas kung uupo ka lang at manunood. Kailangan mong buhatin yung weights. Okay, ikumpara natin. Yung physical muscles mo, lumalakas yan pag nag-exercise ka. Tama? Same thing sa kindness muscles natin. Lumalakas sila sa bawat pagtutulong mo. On the flip side, yung katawan mo, manghihina yan pag hindi mo ginamit. At yung kindness muscles natin? Well, nangihina yan pag puro sarili na lang ang iniisip natin. So ang point is, use it or lose it. Kung hindi mo gagamitin yung power na bigay sa'yo, mawawala rin yung lakas na meron ka na. Sayang, di ba? Para kang may biceps pero hindi mo ginagamit. Anong mangyayari? Lalamya lang yan. Okay, tama na ang theory. Let's get to the action. Oras na para maging bayani, isang everyday hero. At ang misyon mo? Nagsisimula, ngayon na. Pero teka, baka iniisip mo, kailangan ko bang gumawa ng mga malalaking bagay para maging hero? Kailangan ba laging epic? Yung pangpelikulang dating? Ang sagot, isang malaking hindi. Actually, a great example is Jesus. Halos buong buhay niya, anong ginawa niya? Nagtrabaho siya bilang isang simpleng karpintero. Sa pagiging tapat lang sa maliit at simpleng trabaho na yon, hero na siya. So saan ba ang mission zones mo? Well, andyan lang sa paligid mo, sa bahay nyo, sa school, sa mga kaibigan mo, sa neighborhood nyo.
Kahit sa mga taong nakakausap mo sa tindahan o sa jeep. Basically, kahit saan ka lumingon may chance maging hero. At ito yung pinaka-importante ha. Tandaan mo, hindi mo kailangang maghintay ng the right moment o magkaroon ng special talent. Pwedeng-pwede kang magsimula ngayon. Kung anong meron ka, kung nasaan ka man, yun na yun. Pwede na. Siyempre, sa lahat ng effort na yan, may reward. At hindi lang basta-bastang reward. Dito na tayo sa huling parte, ang pinakadakilang gantimpala ng isang hero. Ano nga ba ang kapalit lang lahat ng to? Ito yung sikreto. Yung effort mo para i-bless yung ibang tao, babalik yan sa'yo. Para siyang boomerang ng kabutihan, lahat ng ibabato mong tulong at pagmamahal, kusayang babalik sa'yo. Galing, no? So, ano ba tong mga rewards na to? May dalawang major rewards kang makukuha kapag ginamit mo yung superpower mo. Handa ka na? Okay, heto na. Number 1, magkakaroon ka ng tunay na kapapayaan at saya. Yung galing talaga sa loob ng puso mo. At number 2, at ito yung the best part, mas magiging close ka sa Diyos, yung source ng lahat ng power mo. At sabi nga, yan na raw ang pinakamataas na karangalan na pwedeng makuha natin. Wow! Kaya iiwan ko sa iyo tong tanong na to. Para kanino ka magiging hero today? Simulan mo na. Ang mission mo, ngayon na magsisimula.